Magandang buhay mga minamahal naming tagapakinig, higit lalo sa mga mag-aaral naming nasa ikalawang baitang. Sumasa inyo ang TBRBI School on Air 88.5 FM, Ayos, Radyo Karunungan Kaagapay sa Kaalaman sa himpilan ng inyong mga radyo. Ako si Teacher Grace, ang inyong teacher broadcaster para sa asignaturang Filipino. Handa na ba kayong matuto? Samahan ninyo ako sa 25 minutong makabuluhang talakayan. Kumusta na kayo mga minamahal naming mag-aaral na masiglang nakikinig at nanonood sa ating TV RBI School on Air upang matuto sa kabila ng pandemyang kinakaharap? Mga bata, kailangan nating tandaan dapat maging alerto at aktibo upang matuto. Bago tayo magsimula sa ating aralin para sa araw na ito, ihanda na ang inyong mga activity sheet, papel at panulat na kakailanganin natin sa pagtalakay sa bagong aralin. Handa na ba ang mga ito? Magaling kung ganon. Siguraduhin lamang na kayo ay nasa komportableng lugar at maayos na naririnig ang ating broadcast. Alam kong handa na ang bawat isa sa ating mga bagong aralin. Game na ba kayo? Tara na at simulan na natin ang ating aralin sa ika-4 na linggo para sa ikalawang markahan. Ngayon, dadako na tayo sa ating aralin sa araw na ito. Bilang mag-aaral, ikaw ay inaasahan na naipapahayag ang sariling ideya, damdamin o reaksyon tungkol sa napakinggan, nabasang A. Kwento, B. Alamat, C. Tugma o tula, D. Teksto, pang-impormasyon. Ngayon, tayo ay pumunta sa susing konsepto. Ano nga ba ang ibig sabihin ng salitang ideya? Ang salitang ideya ay isang plano, kaisipan o suhestyon sa iyong napakinggan o nabasang kwento, alamat o tula at tekstong pang-impormasyon. Maaari ring magpahayag ng isang damdamin o reaksyon sa napakinggan o nabasang kwento, alamat, tugma o tula at tekstong pang-impormasyon. Maaari mong ipahayag ang pagsang-ayon o hindi pagsang-ayon sa napakinggan o nabasa. Maaari ka ring magpahayag ng saya, lungkot, galit, pagkabigla at pagkatakot sa iyong napakinggan o nabasa. Halimbawa, magbabasa o makikinig tayo ng isang kwento at lalapatan natin ng ating ideya at reaksyon. Basahin natin ang kwento ni Pagong at Koneho. Halimbawa sa kwentong, isang araw habang naglalakad si Koneho, nakasalubong niya si Pagong. Biniro ni Koneho si Pagong kung bakit napakabagal niyang lumakad. Dahil na insulto si Pagong ay hinamon niya si Koneho sa isang paligsahan. Kinabukasan ay nag-umpisa na ang paligsahan sa isang bundok. Nauuna si Koneho at nang hindi na niya makita si Pagong, si Koneho ay natulog sa daan. Nang nagising si Koneho, hindi niya namalayan na nasa unahan na si Pagong at dahil malapit na sa dulo si Pagong, si Koneho ay natalo. Masayang-masaya si Pagong sa kanyang pagkapanalo, habang si Koneho ay hiyang-hiya sa kanyang pagkatalo. Nauunan si Koneho at nang hindi na niya makita si Pagong, si Koneho ay natulog sa daan. Nang magising si Koneho ay hiyang-hiya siya sa kanyang pagkatalo. Ngayon ay
lalapatan natin ng ating ideya at reaksyon o damdamin. Ideya, mas mainam pa ang lumakad ng mabagal pero determinado namang matapos at matyaga kaysa sa mabilis nga ngunit mataas naman ang tingin sa sarili. Mas magtatagumpay ang magpapakumbaba at ang mapagmataas ay ibinabagsak. Damdamin o reaksyon. Masaya para kay Pagong dahil siya ay matyaga at nanalo. Malungkot para kay Kuneho dahil binaliwala niya ang kanyang kakayahan na manalo. Ngayon naman ay dumako tayo sa isang alamat. Ating basahin ang alamat ng pinya. Ang alamat ng pinya. May isang batang babae na ang ngalan ay Rosa. Mayroon siyang 10 taong gulang na anak na pangalan ay Pinang. Mahal na mahal ni Aling Rosa si Pinang kaya nais niyang lumaking masipag ito sa gawaing bahay. Kaya niya tinuruan, ngunit ayaw ni Pinang magpaturo sa kanyang ina. Lagi niyang ikinakatwiran na alam na niyang gawin ang mga itinuturo sa kanya ng ina. Nagkasakit isang araw si Aling Rosa. Napilitan si Pinang na gumawa ng gawaing bahay. Inutusan siya ng kanyang ina na magluto ng lugaw. Kumuha si Pinang ng ilang dakot ng bigas, inilagay sa palayok at hinaluan ng tubig at saka pinabayaan para maglaro. Dahil doon nasunog ang kanyang niluluto ngunit pinagpasensyahan na lamang siya ng kanyang ina dahil kahit papano ay pinagsilbihan siya nito. Isang araw habang naghahanda ng pagluluto si Pinang, nagtanong siya sa kanyang ina kung nasaan ang sandok. Sa katatanong ni Pinang ay nasuya si Aling Rosa kaya nasabi niya na, "Naku Pinang, magkaroon ka sana ng maraming mata upang lahat ng bagay ay makita mo at hindi ka na tanong ng tanong." Umalis si Pinang upang hanapin ito. Kinagabihan, nag-alala si Aling Rosa na hindi pa bumabalik si Pinang. Isang araw habang nagwawalis si Aling Rosa, may nakitang isang halaman na hindi pa niya nakita. Binunot niya ito at itinanim sa halamanan. Nang lumaki ito, nagulat si Aling Rosa na ito ay hugis ulo na napapalibutan ng maraming mata. Naaalala ni Aling Rosa ang huling sinabi. Tinawag niya itong Pinang at sa huli, tinawag niya itong pinya. Ayon sa nabasa nating alamat, ano naman ang ating ideya? Ating magiging ideya o reaksyon. Mga bata, sige. Ating lapatan ng ideya at reaksyon alamat na ito. O sige, tingnan natin kung tama ang inyong mga kasagutan. Okay, sa ideya, huwag puro bibig ang ginagamit sa paghahanap, bagkus ay gamitin ang mata upang makita ang hinahanap. Maging maunawain sa magulang at huwag swail upang ikaw ay hindi mapahamak. Ang damdamin o reaksyon, malungkot dahil naging pinya si Pinang at hindi niya siya kailanman makikita ng kanyang ina. Tama mga bata ang inyong mga sagot. Ngayon naman ay dumako tayo sa isang tula at bibigyan natin ng damdamin o reaksyon ng ating babasahing tula. Handa na ba kayo? O sige mga bata, ating basahin ang tula. Halimbawa, ang pamagat ng tula, pangako sa magulang. Sa aking paglaki, laging tatandaan ang bilin ng aking mga magulang.
itong pag-aaral ay pagsisikapan para mas maganda ang kinabukasan. Kahit na medyo pagod araw-araw, titiisin ko makapag-aral lamang upang matuto ng maraming kaalaman na magagamit ko pagdating ng araw. Okay, para sa ideya, kapag ikaw ay nagsikap sa buhay ay may mararating ka pagdating ng araw. Mahalaga ang pag-aaral kaya nararapat na ito ay pagsikapan upang maabot ang mga pinapangarap sa buhay. Ang damdamin o reaksyon, masaya at sang-ayon ako sa ginagawang pagsisikap ng isang anak at sa kaniyang pag-aaral. Magaling mga bata, ang gagaling ninyong magbigay ng ideya at mga reaksyon. Tayo ay magpatuloy sa ating aralin. Alam ko excited pa kayo na maraming or makinig ng isa pang kwento. Ngayon naman ay makakarinig tayo ng isang kwentong patungkol sa tekstong impormasyon. Okay, at dahil dyan, dumako tayo sa mga gawain. Para sa gawain bilang isa, ibigay ang inyong sariling damdamin o reaksyon sa mga sumusunod na kwento. Una, naisip ni Uwak na lagyan ng mga bata ang bangang may kaunting tubig upang tumaas ang tubig at siya'y makainom. Ano ang iyong reaksyon sa kwentong ito? Letrang A, si Uwak ay matalino. Letrang B, si Uwak ay nagpakapagod. Letrang C, si Uwak ay naglaro. Kalawa, niloko ng lobo si Gingerbread Man at siya ay kinain. Ano ang iyong reaksyon ng damdamin sa nangyari kay Gingerbread Man? A, naiinis. B, masaya. C, malungkot. Ikatlo, inaapi si Cinderella ng kanyang madrasta at ng kanyang mga stepsister. Ano ang damdamin o reaksyon mo sa madrasta at stepsister ni Cinderella? Naiinis, masaya, C, nalulungkot. Pang-apat, habang namamasyal ang 7 batang kambing ay biglang sumulpot ang isang lobo. Ano ang damdamin o reaksyon mo sa pangyayaring ito? A, natawa. B, nabigla. C, nalungkot. At pang-5, habang suot ng dalaga ang pulang sapatos, hindi na siya tumigil sa pagsasayaw dahil ang mga sapatos ay may buhay hanggang siya ay nakarating sa magubat na lugar. Ano ang damdamin o reaksyon mo sa pangyayaring ito? A, malungkot. B, masaya. C, natatakot. Okay. Dumako naman tayo sa gawain bilang 2. Panuto, tukuyin ang bawat damdamin ng bawat pahayag at bilugan ng tamang sagot. Una, napabulyaw at nasabi niya ng malakas, ay kabayo sa matinding gulat. A, pagkalungkot. B, pagkabigla. C, panghihinayang. D, pagkainis. Ikalawa, nanlaki ang kanyang mga mata nang makita na may gumamit sa kanyang damit. A, inis. B, takot. C, tuwa. D, lungkot. Pangatlo, nako, kinilabutan at nanindig ang aking balahibo. Ano kayang lugar ito? A, inis. B, tuwa. C, takot. D, lungkot. Pang-apat, aha, diyan ka lang pala nagtatago. Ikaw na ang ating bagong taya. A, inis. B, tuwa. C, gulat. D, lungkot. At pang-5, yehey,
Tumama at nanalo ng malaki ang nanay ko sa paligsahan. Letrang A, inis, B, gulat, C, tuwa, D, lungkot. Okay? Itago na ang inyong learning activity sheets at dadalhin yan ng inyong mga magulang sa balikan ng ating mga modules para ito ay i-check ng inyong mga guro. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa ating TVRBI School on Air 88.5 FM, Ayos, Karunungan Kaagapay sa Kaalaman. Itong muli ang inyong teacher broadcaster, Teacher Grace, ang inyong guro sa Filipino, Grade 2. Hanggang sa muli, paalam!